So, mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po sa Dines Paloma at ngayong lalahat ko ripunan para sa daily devotion na pinamagalang Trusting in God's Providence. So, scripture po natin ngayon is Matthew chapter 6 verses 26-27, and sinasabi na, "Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life?" At Tagalog, mas tanin ng mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani man, o kaya'y nagtitipon sa kamali. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kayo sa mga ibon? Sino sa inyong ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkakabalisa? So, why should we put our trust in God's providence? So, yung katuruan po natin yan is number 1, may tatlong meanings yung providence. Number 1 is preservation. God is our ultimate preserver. So, diba Lord yung namikha ng lahat ng bagay? Tapos gumawa rin siya ng batas dito sa creation, no? Sinilikha niya. And pagtapos gagawin yung batas sa kalikasan, iniwan niya yung creation. Pero yung Diyos ng Biblia is iba. After He created all things, He also a preserver, that sustainer all things, no? So, preservation. God is our ultimate preserver, no? Si God ay preserver. Kung mawala si God sa buong mundo, sa buong mundo, yung world is magko-collapse, no? And sinasabi nga po ni God na mas mahalaga ka pa sa ibon. Huwag ka mag-alala sa iyong buhay. So, next is government. God is our ultimate governor. So, hindi lang siya preserver in all creation, no? He is also a governor. He controls everything. So, yung nangyayari sa buhay natin is nangyayari yan sa ilalim ng kanyang control natin, Panginoon, no? God is our ultimate governor. He sustains all things and He governs all things. And yung masamang nangyayari sa atin, sa ating buhay is pinapahintulutan niya ni Lord God na mangyari sa atin. Diba? Kasi walang jablo, walang tao, or walang masama na pwedeng mangyari na walang permission ni God. So, lahat na nangyari sa buhay natin is may permission sa ating Lord God, no? So, ang kailangan natin is, so, we have to put trust in God. And number 3 is provision. God is our ultimate provider. He also provides all the living creatures. Lahat-lahat, hayop, halaman, ibon, etc., no? God is our provider and He will provide for you, for us, no? So, you just to put trust in Him, and you have to honor Him, and also glorify Him. So, actually, yung meaning ng providence is preservation. God is our ultimate preserver. Government, God is our ultimate governor. And lastly is provision. God is our ultimate provider. So, bilang application, number 1, trust in God's ability to preserve. So, magtiwala tayo sa preserving God, no? So, yung puso natin, yung buhay natin, is pinagpapatuloy ni God, sustain niya ni God, no? At siya rin may karapatan na bawiin yung buhay natin. Walang iba kundi si Lord God lang, no? Kasi ang Diyos is nagpe-preserve. Siya yung nagkocontrol ng lahat-lahat, no? So, trust in God's ability to preserve. Number 2 is trust in God's sovereign control. So, sabi ko nga po kanina, si God ang may control lahat ng bagay. So, huwag tayong minsan is mag-ilusyon sa buhay, no? Na kaya natin gawin lahat ng bagay, no? Na-control natin lahat ng bagay. Ganyan, we control our lives, future, and lahat na ito is illusion lang, yung sinasabi. And yung mga bagay na yun is huwag natin hayaan na manaig sa atin, no? Kasi hindi tayo nagkocontrol sa bulan, kundi si Lord God. Pero yung control talaga na sinasabi ito, yung final outcome, is si Lord God lang ang makakagawa niya.
And lastly, number 3 is trust in God's sufficient provision. So, kung ano yung binigay sa'yo ni God, yun lang. Sapat na yun. Huwag ka na maghangad ng iba. Kasi, minsan yung paghahangad pa natin ng masigit pa sa kaloob ni Lord is nagiging masama para sa atin. Kumbaga, napapahamak tayo, diba? So, sa lahat ng problema, challenge sa buhay, always remember, trust in God's sufficient provision. No? Sapagkat, ito ay encouragement at sapat, no, sa atin. Sa mga naglilingkod, para sa tulad ko na naglilingkod kay Lord God. No? So, sapat ang provision at hindi nagkukulang ang ating Panginoon sa buhay natin. That's why we have to put trust in God's sufficient provision. So, ay grabe po yung akin po nasa daily devotion na way yung share kayo sa iba at may apply sa ating buhay. Ayun lang po at maraming salamat. God bless po sa ating lahat.